what is up guys? I'm going to Garage Point Manila right now to have the oil change kasi nabili ko to second hand eh. So hindi ko alam kung gaano ka safe to. And then remove the carbon winglet and other carbon stickers sa motor kasi oh my god, it's so ugly, the carbon stickers, carbon stuff. Ayoko nang ganun. So I'm going to Garage Point Manila right now to have the oil change and check the spark plugs, check the engine components kung may need pa palitan for my own safety syempre. So rule of thumb kasi yun eh sa when you buy second hand motorcycles or vehicles in general. So just make sure that everything is all healthy, everything is all good, ready for riding hard, stuff like that. Check yourself before you wreck yourself. Iba ata yun, ibang saying ata yun. But anyways, basta check mo muna yung components, parts, stuff like that kasi for your own safety man. 5% na lang phone ko to lowbat na ako gago. Ang bilis na malowbat ng iPhone ko gago. 5%, come on, 5%, 14 minutes na lang yung biyahe. Busy day today. I came from from work, did some errands around Manila and Valenzuela. Lahat yun na nagawa ko yun without passing through the expressway. City traffic talaga. I think naka 30 kilometers na ako ngayon today. 30 kilometers including yung ngayon papuntang Garage Point. Mga 30 to 40 kilometers ata to, from Manila to Valenzuela, then Valenzuela back to Manila. For itong lever masyadong may free play yung clutch lever ko. I'm gonna have to have that tighten a little bit. Okay naman yung may free play sa clutch lever nyo, because like hindi ko lang anong mechanical explanation nun. Basta if it's like walang play, if you're gonna like do some weird things sa transmission mo, it is super smooth yung shifts mo. So dapat may onting free play. Pero ito masyado naman masyado naman sobrang free play. So papaigsitan ko siguro to. I'm not an expert, so wala din ako tools guys, sorry. Yung garahe ko nito sa Manila walang space for DIY stuff. So yes, shame on me for not doing DIY stuff on my motorcycle. It's alright, tanggap ko yan. Kasi ako gusto ko yung ganun DIY, pero wala eh, walang space, wala, mahirap yung parking sa amin eh. Naka-incline pa, inclined yung parking sa amin. So how will you put the yung anong tawag doon? How will you put the paddock on this thing? Paddock stand. Inclined yung surface. Inclined yung parking surface to. So yeah, no DIY, sad. Hindi to naka-park sa sa Bulacan eh. Sa bahay namin sa Bulacan. Andun sa bahay sa Manila, sa bahay namin sa Manila eh. Doon siya naka-park. Ayoko yung dalhin to sa Bulacan kasi pag may rides kami or may tambike, tapos kunwari sa South, sa Pasig, sa Bridgetown, o kaya sa Makati or wherever yung tambike na place, biyahe pa ako from Bulacan sana sa Del Monte ng naka 4th bike. Tapos alam mo yung daan sa amin malubak, tapos yung daan din sa Fairview malubak, Caloocan malubak, and masikip pa. Sobrang hassle, diba? So eto, I'll just leave this na lang sa place namin sa Manila. Alam nyo naman, dito ako makadaan ng expressway. Siyempre, mabait tayo eh. Ang cute ng patakbo niya. Cute ng speeds for super high RPM. Anyway, buhay pa rin cellphone ko, 5% na lang ata to. Fighting for its life. I need the maps, phone, please don't die yet. I-charge kita mamaya. Ang hirap kaya mag-charge dito. Yung power bank, kabit ko dyan. Pass. Baka malaglag ko yung power bank ko. So here we are in Pasig, malapit na sa Garage Point Manila. Always check your sides before you merge, before you lane split. Grabe, hirap nung nangyari kay kay Goddess Moto. Yung biglang sumulpot sa gilid niya. Kahit nag-signal light man siya, pero mahirap na talaga guys. May trust issues talaga ako sa daan.
Kaya I always lingon here, lingon there, lingon ng lingon. Di dahil may chicks na ako. Hindi na lumilingon kasi may chicks. Lumilingon ako kasi may trust issues ako sa mundo. And I hope God's motto is alright good. I hope na they will settle in a way na favorable sa kanya. Kasi kahit saan mo titignan, kasalanan talaga ng nasa likod eh. Ikaw nasa likod, ikaw dapat maka-adjust sa kung anong ginagawa sa harap mo. I think that's the law, if I'm not mistaken. Ganun yung batas dito sa Kinactic. Iba dito. Putang ina. Masaya ano na. Masaya lumipad. Tulad ng ginagawa ng mga Isle of Man TT na racers, Isle of Man Tite racers, Isle of Man Tite. Tulad ng helmet ko, Tite course, TYT. Anyway, yung mga Isle of Man riders, racers, gago, tumatalon talaga. They're literally jumping on the roads, man. Kasi they race on the freaking island, public roads. Tapos syempre, yung mga public roads, uneven surfaces, di ba? May mga inclines. Puta! Nagja-jump sila. Sport bike sport bike. Karera. Nagja-jump sa mga humps na katulad noon kanina sa bridge, yung mga inclined surfaces. Pucha, ang galing nila. Iba talaga mga Isle of Man. Tingin yung makapasok mo sa Isle of Man, guys. Sa Isle of Man Tite. Baka ibang Isle of Man yung pasukan ko. Sa Isle of Man Tite, hindi sa Isle of Man Titi. Okay, here we are at Garage Point up. Oh, it's a race bike, ZXNR. Hello po. Ano po? Magpapa-change oil po. Tapos check lang ng mga babakasin yung tangke, check ng mga spark plug, check ng mga Kasi nakuha ko to second hand kaya gusto ko lang ma-sure na. Sige pa, thank you Ito tayo sa Garage Point. Daan ng mga bikes. Ang ganda ng mga truck bikes nila. Ang ganda. Talagang racing talaga to. Bird's nest. Bird's nest no? Pang-protect sa jewels natin. Para slick siya. Ha? Siya maluwag. Yan. Nakatigit pa kami siya. May ba kayo? May plate holder ba kayo? May binibenta kayong plate holder? Wala. Sira na kasi yun. Yung magnet, wala na siya magnet dito. Wala kayo plate holder? So? Hindi. Sige lang. Yan muna. Ganito muna. Natin mamaya, Dr. na. Yan. May tools kayo na pang remove ng mga sticker na to. Pwede naman. Pwede na. Tanggalin natin to. Ito rin, tanggalin din yung winglet. Allergic ako dyan. 250cc lang naman. Hindi mo kailangan ng aerodynamic. Decals na po. Ha? Decals na po. Oo, yung decals sa 4R. Galing sa previous owner. Ginawa niyang 4R. Pero pa rin, single disc pa rin. Yun yung dead giveaway niya Single disc. Kaya hindi ko pinapasok sa expressway kasi pag may patrol officer, nakita niya na, uy, single disc na. Yari ako. Oo. Lalo nang may vlogger na trending, di ba? Ano pala langis niyo, sir? Ano pala yung langis niyo? Shell po. Shell, okay. Mga ilang kilometers yung doon? 3K. At 3K. Okay. Yun naman talaga yung story siya. 3K, every 3K pa yung split. Big. Okay. Lalo na ba kay RPM? Oo, hi RPM. Tapos na ang pa-change oil. Yung clutch lever na ayos niya na. Ayos na yung mekaniko kasi sobrang luwag. Sobrang laki naman ng free play. Tapos after ng washing, eto, basa na naman. Nakaka-bad trip. Ay. Tapos yung chain ko, talsikan na naman ng tubig tsaka dirt and grime sa road. Kailan ako nagpa-washing. Pero
Pero ang weird lang is medyo malayo na yung friction zone niya ng clutch na to. Pero anyway, ma-adjust naman yan mamaya. Or okay naman siguro yung friction zone. Masama naman kung sobrang lapit ng friction zone. Tapos ano pala, sobra yung langis na nilagay nito ng previous owner. Like it's filled up yung whole glass, yung glass na yun. Black, puro black na siya, super puno na ng langis, which is not good for the engine eh. It's supposed to be like in the middle of the minimum maximum lines. Dapat hanggang middle lang siya eh. Pero ako hindi ko naman chinek. Tanga din sa part ko. Pero at least diba, kaya yun yung point ng going to the mechanic, is to have it checked by an expert. And may peace of mind na tayo na okay na yung bike, it's running how it should be, and okay na yung conditions niya. Ang next na lang palitan ko is yung gulong sa likod, kasi nakamitas ako sa likod, tapos yung harap ko naka-Pirelli. So yung weird quirks na ito. Then then all set ako for Locker. Joke lang. Maintenance gastos. Patangina. So yun, Garage Point, ano talaga, it's really trustworthy. Makikita mo talaga na they really care for the customers. Recommendable. Kaya doon mga vlogger, doon sila parati nagpapaayos.